Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Ang Balita Ngayon 47 minutes ago. Tungkol ito sa pagtalaga sa kanya as acting chairman ng Blue Ribbon Committee. Lumalabas na parang may malaking problema sa Senado tungkol itong pag-designate ng kapalit na chairman ng Blue Ribbon Committee pagkatapos ng resignation ni Senator Lacson. Ito, title, May Magagawa Ba Ako? Parang no choice kasi siya ang vice chairman, acting muna. Kasi parang lumalabas, walang gustong mag-chairman. Ito ang reaksyon ni Senator Erwin Tulfo matapos ang pahayag ni Senate President Tito Soto na posibleng tuluyan siyang maitalaga bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee matapos ang pagbibitiw ni Senator Ping Lacson sa posisyon. Sa isang panayam sa radyo nitong October 8, sinabi ni Tulfo, "Kung wala na siguro talaga, then do I have a choice? May pinagpipilian, kailang parang ayaw. So, do I have a choice?" Sabi niya, wala. Bakit ayaw ng iba? Kasalukuyan siyang acting chairperson ng committee na humahawak ng mga isyong may kinalaman sa katiwalian sa pamahalaan. Ayon kay Tulfo, marami pa umanong miyembro ng majority bloc na pwedeng tanungin bago siya tuluyang italaga. There are 15 members of the majority. Ang tinanong pa lang naman, 5. Pang-anim ako. So yung 5, ayaw. Bakit ayaw? Pang-anim siya. So, meron pang siyam, -2, Lacson and So, meron pang 7 na tanungin. Bakit ayaw na? Nasaan na yung iba? Marami-rami kami. Yes. 15 nga sila. Pwede pa namang tanungin yung iba na members ng majority. So, ito, pag intindi ko lang ito opinion ko na lang ito, halos lahat umaayaw na mag-chairman ng Blue Ribbon Committee. So, ito ngayon ang nakakapagtaka. Yung pag-chairman na yan, pinag-aagawan yan. I think yan ang most powerful committee sa Senado. Pinag-aagawan. Kaya nung bago mag-open ang 20th Congress, sinabi na ni Senator Marcoleta na isa lang ang gusto ko, Blue Ribbon Committee. Gustong-gusto niya. At napagbigyan naman. Nagsimula ang investigasyon, maganda. To me, maganda ang simula. Ang iba, sabi nila, hindi daw maganda. Anyway, depende lang kung anong pananaw na, kasi sinasabi nila, magulo daw panahon ni Marcoleta. Sa akin, hindi. Walang tinititigan, walang pinapapuran. Katotohanan lang. Yun ang tingin ko kay Senator Marcoleta nung siya pa ang chairman. So ngayon, nagkaroon ng kodita, naalis ang kasalukuyang Senate President Escudero, naalis din ang Blue Ribbon Chairman. Na sabi ni Senator Marcoleta, yung kodita sa Senado, siya talaga ang target. Natanggalin. Kaya lang, bago nila matanggal si Marcoleta, tanggalin muna nila ang Senate President. At nangyari nga. Ito, bagong Senate, Blue Ribbon Chairman, Senator Ping Lacson, nung umpisa, maganda pa. Ang sipag. Meron pang matandaan ko, twice a week na hearing. Then maganda ng direksyon. Hanggang lumabas ang isang Master Sergeant Orly Gutesa, yun na nagsimula. Nag-iba na ang ihip ng hangin. ang dating matapang na anti-corruption crusader
advocate na Senator Lacson, bigla naman lang, pagkatapos niyang mag-announce, napakaganda yung announcement niya, next hearing ng Blue Ribbon Committee, ipapatawag na si Saldico and Martin Romualdez. Ang ganda na, sabi ko, ito na, palakpak na ito. Kasi nung una, ayaw niyang patawag, ayaw niyang imbitahan. Dahil sa interparliamentary courtesy kuno. Nung nag-decide siya na tawagin, imbitahan. Ang ganda na. And then, ito na, nagkaguliang kung sa Bisaya. Nagbago ang ihip ng hangin, nag-resign na siya na dahil lang daw sa hindi kursunada ng mga majority members yung pagdadala niya. Hindi ako maniwala doon. There is something deeper. Ano kaya yung something deeper? Your guess is as good as mine. Ngayon, wala nang gusto. So, Senator Erwin Tulfo, I have no choice. So, kung tuluyan na siyang italaga, what do we expect from Senator Erwin Tulfo? Isang batikang abogado, si Attorney Wilfredo Garrido, sabi niya, why? Bakit has the Senate majority has lost its nerve? What's happening, Senator Soto? Bakit wala nang ibang may talaga kundi isang tinawag pa ni Attorney Garrido na private ba yun? Private Eric discharge U.S. serviceman Eric Sylvester Tulfo na walang ibang experience kundi basta. So, nakakadismaya po para sa akin, I don't know sa inyo, itong nangyayari dahil tinawagan ako ng isa kong kaibigang retired general kanina, senior officer ko. Nakaka-stress na Johnny ang nangyayari. Biruin mo, sa Philippine Stock Exchange, nawalan na tayo ng 1.7 trillion pesos investment Philippine stock. That's first time in history mangyari yan. Sabi niya, nga sir, nakakano. So, ano na lang mangyari sa ating bansa? ICI, wala rin dahil ayaw nilang i-live hearing. Blue Ribbon, nag-alanganin ang chairman. Mapapatawag pa ba yung mga talagang may kagagawa nito? Let's just pray. God save the Philippines. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Karon na ako sa among kapihan kay mag-video ko sa among kape nga nagtulo na ka bulan